magulang, may takot sa Diyos, mabubuting magulang, tapat na magulang, ang magiging anak nila ay ganun din. Kung ano ang puno siyang, kaya po, mga magulang, again, pahalagan niyo po ang inyong mga anak. Maging mabubuting magulang kayo. Huwag kayong sigaw ng sigaw sa anak ninyo, mali yun. Huwag kayong nagmumura sa mga anak ninyo, mali yun. Huwag puro pagalit. Sabi ko nga sa inyo, nabasa ko, nalulungkot ako habang binabasa ko. Ang problema niya, tatay niya. Problema niya, nanay niya. Laging nakasinghal. Ano yon? Ano yon? Nagtatanong yung anak, ano yon? Napakasalbahing nanay. Pagtanda mo, ganyan din gagawin ng anak mo sa iyo pag hindi ka nagbago. Matanda ka na, hindi mo na kayang maglakad. Pag nagtanong ka sa anak mo, anak, nandiyan ba yung langis ko? Ano? Kasi sinisinghala mo anak mo. Ang pagsinghal sa anak ay hindi magandang halimbawa ng isang butihing magulang. Nakuha nyo? So sa Miyerkules, kung mahal mo ang anak mo, pumunta ka. Pero kung hindi mo mahal, okay lang, naiintindihan ko na bakit hindi ka pumunta. Okay? Pastor JR, aakayin kita rito, Pastor. Okay? Napaka-advance ng taong ito. Wala pang aircon, na pang aircon na ang kanyang damit. Salamat sa Diyos. Yan ay faith yan, kapatid. Sige po, minsan palakpakan natin ang malakas ng ating Panginoon. Mabuti po ang ating Panginoon. So magandang umaga po sa bawat isa sa atin. No? Tama po yun, no? Yung mga kabataan, no? Akayin natin sila sa church at yung mga magulang ko, napakalaki po ng role natin kung paano po cultivate yung mga anak natin. So merong survey that by 2050, no, mawawalan daw ng mga kabataan sa ng church. No, sa US survey po ito, no. But we are so blessed kasi dito sa church natin talagang tinututukan natin yung mga kabataan natin. Talagang hindi tayo, kumbaga talagang pinupush natin yung mga kabataan natin. Kaya napakapalad po ng mga kabataan na uma-attend po sa mga youth camp. Gaya nga po ng nabanggit ko nakaraan, bunga ho ako ng youth camp. Yung ate ko po, pinapadala po ako sa youth camp. Kung kailangan pong ipagbenta, no, magbebenta yung ate ko ng manok para lang makasama sa youth. And now, ito yung investment na ginawa ng ate ko, ng pamilya nila sa akin. Tayo ho ay patuloy na lumalakad para ipahayag, no, nagpapatuloy para magpahayag ng salita ng ating Panginoon. Kasi kung hindi ho tayo kikilos, sino yung susunod na generation? No, minsan pa palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Magandang araw po sa ating lahat. Isa pong pinagpalang araw ng pagsamba. Can we give our God our highest praise right now? Pwede ba nating palakpakan siya minsan pa ng malakas? Sumigaw tayo ng hallelujah! No, because He is good. Amen? He is faithful. He is alive. He is alive. He is alive. Hallelujah. Hindi ho tayo nandito by accident. Nandito tayo dahil may gagawin ang Diyos sa buhay natin. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, may gagawin ang Diyos sa buhay mo? And the reason for the hope today is simple. He is risen. Kaya ihanda ho natin ang puso natin, i-open po natin yung isip natin because God is about to do something powerful in your life today. Now, meron hong isang lalaking merong napakalakas hong generator. No? Kaya ho nitong mag-supply ng buong bahay, even to the strongest blackout. Pero isang gabi, nagkaroon ho ng brownout and yet nanatiling madilim yung buong bahay. Tinanong siya ng kapitbahay niya, no? Sabi niya, meron kang generator, di ba? Sumagot siya, sabi niya, meron, but I didn't connect it. Nandun yung power, nandun ang provision, but there was no power. There was no connection.
At ganito rin maraming Kristiyano. Alam natin na si Jesus ay muling nabuhay. We believe in the resurrection. Kumakanta tayo ng victory. Nagde-declare tayo ng breakthrough. Pero ang tanong is this, connected ba tayo sa power na yun? Because it's not enough to know it. Kailangan ho nating nakakonect. It's not enough to believe it. Kailangan maranasan siya ngayon. Because resurrection power is not just something you believe in, it is something you are meant to live in. No, kaya ho, ang mensahe natin ngayong umaga, pinamagatan ho nating resurrection power, the life that changes everything. Hindi lang ho ito event na celebrate natin taon-taon, but it is a power na dapat nating maranasan araw-araw. Amen ho ba? Hindi lang ito ala-ala ng nakaraan, but it is a living reality para sa buhay natin ngayon. Because resurrection power is not seasonal, it is personal and daily. Resurrection power, the life that changes everything. In Romans chapter 8, verse 8 to 11, pwede po ba tayong tumayong lahat at samahan niyo po ako sa pagkakabasa ng salita ng ating Panginoon? Romans chapter 8, verse 11. If the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. Pagpalain po ang pagkakabasa ng salita ng ating Panginoon. Panginoon, hindi lang kami nandito para makinig, kundi para mabago. Hipuin mo ang bawat bahagi ng buhay namin na parang patay at buhayin mo muli sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Baguhin mo ang isip namin at punuin mo kami ng iyong katotohanan at hayaan mo ng resurrection power ay maging totoo sa amin mula ngayon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Minsan pa papalakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Bago natin maintindihan ng Romans 8:11, kailangan muna nating maunawaan na ang resurrection ni Jesus is not just a simple return to life, kundi ito ho ay patunay that He conquered sin and death. At ito ho ang pundasyon ng ating pananampalataya. Because dito natin makikita na ang kanyang ginawa sa krus ay tinanggap ng Diyos and has the power to give new life. Ibig sabihin, ang resurrection is not just an event in the past, kundi isang kapangyarihan no na patuloy na kumikilos sa buhay natin sa bawat mananampalataya. Kaya ang pagiging Kristiyano is not just a change of behavior, kundi pagtanggap ng bagong buhay na may kapangyarihan mula sa Diyos. Now, sa liwanag ho nito, sinasabi ni Apostle Paul in Romans 8:11, it's very profound dahil ipinapahayag niya na the same Spirit who raised from the dead ay nananahan sa atin ngayon. Kaya ang resurrection power is not just a story, kundi isang present reality sa buhay natin ngayon. Amen po ba? Dahil dito, ang Christian life is no longer based on our own strength, kundi sa kapangyarihan ng Spirit of God na nasa loob natin ngayon. Kaya meron tayong ability to live in victory over sin. Magkaroon tayo ng lakas in the middle of weakness at magkaroon tayo ng pag-asa in every situation. In simple terms, ang resurrection is not just something to believe, kundi something to be experienced. Because the same power that raised Christ from the dead is the same power that is giving the life to us right now. Same power that is giving life to us right now. Now, hindi sapat na ang claim kung walang proof. So ngayon, isa-isahin natin ang mga ebidensya ng patunay na si Jesus ho ay tunay na nabuhay muli. Next slide, please. Now, biblical evidence. Ang resurrection ay clearly testified in Scripture. Hindi lamang bilang paniniwala, kundi bilang historical claim ng may context, saksi at detalye. Kaya ang Biblia mismo ang primary evidence na nagsasabing si Jesus ay tunay nga ahong nabuhay muli. The empty tomb, sa Matthew 28 verse 5 to 6, sinabi, He is not here, for He has risen.
As I said in Luke chapter 24 verse 2 to 3, makikita na ang libingan ay natagpuang walang laman, which shows na ang resurrection hindi lang ho idea or symbol, kundi isang physical na event kung saan ang resurrection ay, kung saan ang katawan ni Jesus ay wala na sa libingan at hindi na pabulaanan kahit ng kanyang mga kalaban. The eyewitness appearance, no, ayon sa 1 Corinthians 15 verse 3 to 6, nagpakita si Jesus kina Peter to the 12, mahigit 500 na tao, which prove na ang resurrection ho is not secret or isolated experience, kundi isang public event na maraming nakasaksi at ang kanilang testimonya ay pwedeng ma-verify nung mga panahong iyon. The personal encounters, no, sa John 20 verse 27 to 29, hinawakan ni Thomas si Jesus, at sa Luke chapter 24 verse 39, sinabi niya, "Touch me and see," which shows na ang risen Jesus is not a ghost or merry vision, kundi may real physical presence na pwedeng makita at mahawakan, kaya hindi ito simpleng imagination o hallucination. The transformation of the disciples, sa Acts 4:13, makikita na ang boldness ng mga disipulo, at sa Acts 2 verse 32, sinabi that Jesus, God raised up, and of that we are all witnesses. Salamat po, kapatid. Masyado ka namumula, hinahan ng konti sa sigaw. Sige, namumula ka. Sige, makaat. Which proves the transformation nila from fear to courage ay bunga ho ng tunay na encounter sa resurrected Christ na nagbigay sa kanila ng lakas na ipahayag ang katotohanan kahit may risk sa kanilang buhay. Na sa Romans chapter 10 verse 9, sinabi that God raised Him from the dead. At sa 1 Corinthians 15:14 says, malinaw na kung walang resurrection, wala hong saysayang faith. Which shows na ang resurrection is not secondary teaching, kundi ito ang pinaka-foundation ng ating pananampalataya. Kaya kung ito ho ay totoo, totoo ho ang Christianity. At kung hindi, babagsak ho ang lahat. The historical support, no, hindi lang ang Bible ang nagsasalita tungkol kay Jesus, kundi pati ang mga non-Christian historians na walang bias to promote Christianity, which strengthens the credibility ng resurrection claims. No, si Tacitus, he is a Roman historian. Kinumpirma ni Tacitus na si Jesus ay pinatay sa ilalim ni Pontius Pilate at binanggit ang paglaganap ng Christianity, which shows na si Jesus is a real historical figure na may movement na hindi napigilan kahit matinding persecution. Si Josephus po he is a Jewish. Next slide, please. Next slide, please. Next slide, please. So si Josephus po isinulat ang tungkol kay Jesus at sa paniniwala ng kanyang followers na siya ho ay nabuhay muli, which shows na ang belief in the resurrection ay hindi ho ebento ng mga sumusunod na henerasyon, kundi umiiral na agad right after his death. Si Pliny the Younger, a Roman official, binanggit ni Pliny na ang Kristiyano ay sumasamba kay Kristo bilang Diyos, which proves na si Jesus is not just a teacher, kundi kinilala agad bilang Panginoon ng early believers na nakaroot sa kanilang paniniwala sa kanyang resurrection. Kaya ho, kapag pinagsama-sama ang lahat ho ng ito, makikita natin na the Bible gives detailed eyewitness testimony habang ang history provides world context and confirmation, at ang transformed lives serve as practical evidence which proves na ang resurrection is not just a theory, kundi isang living reality. Ang resurrection ni Jesus ay may scriptural evidence, may saksi at may malinaw na detalye, may historical acknowledgement, may experiential proofs, mga buhay na tunay na binago. Ang resurrection ni Kristo is not just believed. It is proven by scripture, acknowledged by the history,
and experience through transformed lives. Amen? Now, ang sumulat ho ng Romans, next slide please. Ang sumulat ho ng Romans ay si Apostle Paul, a former persecutor turned preacher na radical ang transformation. Sinulat in the most likely in current habang siya ay nasa ministry journey niya. Ang audience ho niya ay mga Kristiyano sa Rome, composed of both Jews and Gentiles, na may iba't ibang background pero iisang pananampalataya. And ang purpose niya is to clearly explain the gospel, kung paano tayo naligtas at paano tayo mabubuhay pagkatapos nating maligtas. At pagdating ho sa Romans chapter 8 verse 11, hindi na lang doctrine ho ang pinag-uusapan, but is now about a spirit-led life na dapat mararanasan ng bawat believer. Parang sinasabi ni Paul, saved ka na. But how are you living now? How are you living now? Ang dati niya, at dito niya ibinigay ang napakalalim na katotohanan, the same Spirit who raised Jesus from the dead ay nananahan sa loob mo. Kaya dahil malinaw, ang resurrection ni Jesus is not just a belief, but a proven truth na may matibay na ebidensya. Ang tanong ngayon is no longer it is true, kundi what does it mean in our lives? What does it mean in our lives? At dito tayo dinadala ni Paul, where he shows na ang kapangyarihang bumuhay kay Jesus ay hindi naiwan sa past, kundi narito at kumikilos sa loob natin ngayon through the Holy Spirit. Kaya ang resurrection, it's not just something to believe in, kundi something to experience sa paraan ng pamumuhay natin araw-araw. So kung totoo yan, if the resurrection power is really in us, ano yung dapat na mabago sa buhay natin? Because before God changes the direction of your life, babaguhin muna niya ang isip mo. Dahil how you think will determine how you live. Kung paano ka mag-isip, ganoon ka rin mamumuhay. So real transformation always start in the mind before it is seen in our life. Kaya po sa pagpapatuloy natin mga kapatid, let's dive into the body of our message. Number one po dyan, may 4 po akong inilagay dyan. The resurrection power changes our thinking. The resurrection power changes our thinking. Sa totoo lang ho, the greatest battle we face as Christian is not always external. Not people, not the situation, but the quiet voice inside our mind na nagsasabing, hindi mo kaya. Wala ka ng pag-asa. Tapos ka na. At kung hindi magbabago ang isip na yan, kahit ho gaano pa kalakas ang preaching at kahit gaano pa kaganda ang worship, babalik pa rin tayo sa parehong buhay. Because your mind determines the directions of your life. Pero ang resurrection ni Jesus is a powerful declaration. Next slide, please. It's a powerful declaration from God na nagsasabing walang sitwasyon that is too dead na hindi kayang buhayin. Walang sitwasyon that is too dead na hindi kayang buhayin. Walang sitwasyon na sobrang patay para hindi kayang buhayin ng Diyos. Walang pangarap na sobrang wasak para hindi niya kayang buuhin muli. Walang buhay na sobrang gulo para hindi niya kayang baguhin muli. Because resurrection power does not just change your situation, it first transforms your thinking. Can we say thinking? And when your thinking change, your life follow. Your life follows. Now, kung ang kamatayan mismo hindi naging hadlang kay Jesus para mabuhay muli, it means na wala hong problema sa buhay mo na mas makapangyarihan kaysa sa Diyos. Amen po ba? Walang problema na mas makapangyarihan kaysa sa Diyos. Kaya ang resurrection is not just a good news. It's a mindset shift. Next slide, please. It's a mindset shift. Dahil hindi ka na dapat mag-isip base sa nakikita mo, kundi mag-isip ka base sa kayang gawin ng Diyos.
Amen? Next slide, please. Na kapag bumagsak ka sa trabaho, sa relasyon, what is the first thought na pumapasok sa isip mo? Sayang, wala na. Hindi na ako makakabangon. Ganito na lang ako. Pero ang resurrection mindset nagsasabi hong hindi pa tapos ang Diyos sa akin. Pwede ba nating sabihin, hindi pa tapos ang Diyos sa akin? May ginagawa siya kahit hindi ko nakikita. Amen? Ang ending is not failure. Ang ending ho is not failure, kundi restoration. Can we say restoration? Na kapag hinayaan mong baguhin ng resurrection ng isip mo, unti-unting nagbabago ang perspective mo sa buhay. Because you no longer react out of fear, kundi tumutugong ka na based on faith. Dati, kapag may problema ka, iniisip mo, wala na to. Hindi ko na kaya, tapos na ako. Pero ngayon, dahil sa resurrection power, masasabi mo na, hindi pa ito yung ending. May gagawin pa ang Diyos. Amen? Pero ngayon, because of resurrection power, nakikita mo ang problema, but you see more of God power than the problem. Nararamdaman mo ang iyong ang kahinaan, but you know there is strength coming from within you. Nahaharap ka sa sitwasyon, but you are no longer afraid of the outcome. Kaya mula sa victim mentality, nagiging victory mentality ka na. Amen. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, you are victorious because of Christ. No, hindi dahil wala ng problema, but because may bago ka ng pananaw na galing sa katotohanan ng Diyos, ay buhay at kumikilos sa bawat isa sa atin. Kapag ho ang isip mo, renewed by the resurrection, the impossible becomes possible. Dahil hindi ka na mag-iisip bilang talunan. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, hindi ka talunan. You are more than conqueror. Kundi bilang taong binuhay ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Nang meron nung season sa buhay ko, at point na para bang wala ng direksyon, may disappointment, may pagod. And honestly, may mga moment na iniisip ko na kung may mangyayari pa ba. Hanggang dito na lang. Pero doon ko na-realize, God does not end where we feel we've ended. God does not end where we feel we've ended. Kasi unti-unti niyang binago yung hindi agad ang sitwasyon, kundi yung pananaw ko. At habang nagbabago yung isip ko, doon ko nakita, kumikilos na pala siya. Kahit hindi ko napapansin. At doon ko naintindihan, hindi patapos ang Diyos hanggat humihinga ka pa. Amen? Hindi patapos ang Diyos hanggat humihinga ka pa. Minsan papapalakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Now, kung sinasabi ni Paul, ay the Spirit who raised Jesus from the dead, ay nananahan sa atin, it means hindi lang ito binabago ang loob natin. Kundi unti-unti nitong binabago, pati ang lumalabas sa bibig natin. Because the presence of living God inside you will not remain silent. Ito ho ay mag-i-express through your words. Kaya kung ano ang laman ng puso mo na binago ng Diyos ay lalabas din sa pananalita mo. Amen? Kaya pangalawa dyan mga kapatid, sa pagpapatuloy ho natin, point number 2, resurrection power changes our conversation. Conversation. Nang ibig sabihin, nang the Spirit dwells in you, may buhay sa loob mo. At kung may buhay ho sa loob mo, hindi pwedeng that ang lumalabas sa bibig mo. Amen po ba? Kaya ang resurrection power, kung ang resurrection power ay nagbibigay ng buhay sa iyo, the natural result is nagbabago ho ang conversation mo. Because you are no longer speaking as your old self na walang pag-asa. Kundi nagsasalita ka na bilang taong may living God sa loob mo. Pero ang reality, marami hong Kristiyano may tamang posisyon kay Kristo but still have the wrong words.
saved na. Pero ang sinasabi pa rin, wala na akong pag-asa. Hindi ko kaya. Ganito na lang ako. At hindi lang iyon, even the way we speak to others, may mali pa rin. Nagsasalita tayo, wala nang magbabago sa'yo, pasaway ka talaga. Hindi ka talaga gagamitin ng Panginoon. Mas mabuti pa siya, mas mabuti pa si ganito kaysa sa'yo. Di ba? Ang hina ng faith mo. Bakit ka ganyan? Di ba? Because even though my life sa loob, kung hindi ho nababago ang pananalita, parang hindi fully express ang kapangyarihan ng resurrection sa buhay natin. No, sabi sa Proverbs chapter, next slide please. Sabi sa Proverbs chapter 18:21, death and life are in the power of the tongue, which means sa bibig mo pa lang may dalang kapangyarihan. Pwede kang magbigay ng buhay. Pwede ka ring pumatay ng pangarap, ng pag-asa, at identity ng tao. At pinalalim ng James chapter 3, where the tongue is described as a small but like a fire na kayang sunugin ang buong buhay. Showing kung gaano kalakas ang impact ng pananalita natin. Ang dila mo is not just a part, it directs your life. Kung ano ang lumalabas sa bibig mo, yon ang nagseset ng atmosphere mo sa paligid. Ang mga salitang lumalabas sa bibig mo, yung bang salitang lumalabas sa bibig natin, are they giving life or slowly destroying someone's life? Kapag ang spirit na bumuhay kay Kristo ay kumikilos sa iyo, it doesn't mean mawawala agad ang problema, but it changed your interpretation of the problem. And when your interpretation change, your declaration also change. Kaya may shift. Next slide, please. Kaya may shift from complaining to praising, from doubt to declaration, from faith, from fear to faith. Hindi dahil nagbago agad ang sitwasyon, mga kapatid, but because may bagong buhay na kumikilos sa loob mo. Halimbawa, dumaan ka sa matinding pagsubok ng financial, emotional, or relational. And naturally, sasabihin ng laman mo, hindi mo kaya, wala nang mga, pero ang resurrection power na nasa loob mo, natututo kang magsalita ng iba. God is still in control kahit hindi ko naiintindihan. Hindi pa tapos ang Diyos sa sitwasyon na ito. May ginagawa siya kahit hindi ko pa nakikita. Amen? Because when resurrection power is at work in you, your words begin to align not with your situation, but with God's truth. With God's truth. Same struggle, but iba na ang puso. Pero iba na ang puso at mindset mo. Kaya iba na rin ang lumalabas sa bibig mo. Halimbawa, dati, bakit ganito ako lagi? Ang hirap. Ngayon, mahirap man. Pero may purpose si Lord dito. Diba? Mahirap man. I know it's hard. But you have full of joy. Mahirap man. I know I can because I know God will not leave me. I know God will sustain me. Hindi nagbago ang laban. But you have changed. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, nagbago ka na. Iba ka na. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka na ng ating Panginoon. No, ang salita mo is not just a simple reaction, mga kapatid. It's an overflow of what is inside of you. Amen? Kaya kung ang spirit na bumuhay kay Kristo, tunay na nananahan sa'yo, unti-unti nitong binabago, hindi lang ho ang isip natin, kundi pati yung mga sinasabi mo. No, dati at dito ho makikita ang ebidensya ng resurrection power. Hindi ka perpekto, pero hindi ka na puro reklamo. Hindi ka immune sa doubt, pero hindi ka na nagsasalita ng defeat. Hindi nawawala ang problema, pero hindi na ito ang nagdidikta ng salita mo. Kung ang spirit na bumuhay kay Kristo ay nasa loob mo, you will no longer
speak death. Hindi ka na magsasalita ng kamatayan. Dahil ang bibig, listen to me mga kapatid, ang bibig na pinamumunuan ng Espiritu, magsasalita ng buhay, pag-asa, at pananampalataya. Minsan pa po, palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Kung ang Spirit na bumuhay kay Jesus ay tunay na nananahan, ayon sa Romans chapter 8, it will not remain just as an idea, kundi lalabas ito sa paraan ng pamumuhay mo, because real life always produce real evidence. Pangatlo dyan mga kapatid, sa pagpapatuloy po natin, resurrection power change our conduct. Ang pamumuhay natin. Ang Christianity is not just a belief system. It is a life transformation. Can we say transformation? At ang resurrection power, hindi lang para ipang-preach, kundi para ho ipamuhay. No, dahil kung ang same power that raised Christ ay nasa loob mo, imposible na manatili kang pareho pa rin sa dati mong lifestyle. Ito ang challenge ng Romans chapter 8:11. This is life inside you. Pero bakit patay pa rin ang pamumuhay mo? Hindi sapat na sabihin, I believe in Jesus. But the deeper questions, nakikita ba si Jesus sa paraan ng pamumuhay mo? Sa pananalita natin, sa pagkilos natin? Because resurrection power, mga kapatid, does not just give an inspiration. It gives strength to live a changed life. Mga kapatid, it gives strength to live a changed life. Lakas para talikuran ng kasalanan, tumanggi sa tukso, at mamuhay na may kabanalan kahit mahirap. No, sabi ng Romans chapter 8, next slide please. 8 verse 13, for if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of your body, you will live. Which means ang tunay na buhay ay makikita ho sa isang taong actively turning away from the old life, from the self-effort, kundi by the power of the Holy Spirit. Involved dapat si Holy Spirit sa buhay natin. Hindi ho siya accessories sa life mo. And if we have experienced this resurrection power that Christ did, hindi lang ito nabibigkas ng ating mga labi. Like I've said, dapat maipapumuhay natin to. This is not just a reminder every year, but it is to live it every day in our life. Dati, konting trigger lang, galit ka kaagad. Pero hindi ho ako galit, mga kapatid. So dati, madali kang matukso at bumigay. Dati, okay lang ang compromise, basta walang nakakaalam. Pero ngayon, may laban sa loob mo na may no na sa dati mong yes. At may lakas ka ng tumayo kahit mahirap. At hindi ka na hindi dahil bigla kang naging mabuting tao, but because merong kapangyarihan no sa loob mo na kumikilos. Amen? Kung sinasabing mong may resurrection power ka, pero kung wala namang pagbabago sa lifestyle mo, ang kailangan na tanong sa sarili natin ay, nananahan ba talaga ang Spirit sa akin? Or alam ko lang siya sa isip ko? Because the real presence of God is not just felt. It's seen. It is seen in the way you live. Ang lifestyle ba natin, next slide please. Ang lifestyle ba natin is a proof na ang buhay ko, na ako ay buhay kay Kristo, o pareho pa rin ang dati? Ang tunay ho na pagbabago, mga kapatid, is not the product of self-effort, discipline, or willpower, kundi resulta ho ito ng buhay na pinamumunuan ng banal na Espiritu.
Kaya habang mas nagiging aware ka sa presence ng Diyos sa loob mo, mas nararanasan mo ang lakas na mamuhay ng iba kaysa sa dati. Hindi ibig sabihin perpekto ka. Na perpekto ka na. But may direction ka na patungo ho sa kabanalan. Hindi ibig sabihin na wala ka ng struggle, but meron ka ng direction patungo sa kabanalan. At kung may spirit na bumuhay kay Kristo ay nasa loob mo, hindi ka na mabubuhay sa dati mong paraan. Because a life raised by God will always be seen in a life that is continuous changing. Amen. Hindi lang binago ng resurrection ang present mong buhay. It has also changed how you see your future. Dahil ang kapangyarihang bumuhay kay Jesus, hindi lang para sa ngayon mga kapatid, kundi para sa kung ano yung darating. Kaya pang-apat ho dyan mga kapatid, the resurrection power gives us hope for the future. Sabi ng Romans chapter 8 verse 11, na God will also give life to our mortal bodies, which means na ang resurrection is not just a spiritual experience today, kundi merong future fulfillment na darating. Ibig sabihin, hindi final ang kamatayan. Hindi permanent ang suffering. At ang buhay mo does not end in this world because the resurrection of Christ is declaring this is not the final chapter of your story. Meron nung isang taong nawalan ng mahal sa buhay. At sa gitna ho ng sakit, ang tanong niya, paano ako magpapatuloy kung parang tapos na ang lahat? Ang totoo, masakit ho talaga. Next slide, please. Wala hong shortcut sa grief. Pero ang kaibahan na may resurrection, ang kaibahan no, ng may resurrection hope ay ganito. Umiiyak siya, pero hindi ho siya nawawala ng pag-asa. Nasasaktan siya, pero hindi siya nadudurog. Bakit? Kasi alam niya na hindi dito nagtatapos ang kwento. Kapag may nawala sa'yo, tao, pangarap, oportunidad, natural ho na nararamdaman natin ang sakit. Pero ang resurrection ho ay nagbibigay ng assurance na meron pang kasunod. Meron pang restoration. Meron pang buhay na naghihintay na mas higit sa ngayon. Na kapag ang isang tao ay may resurrection hope, ibig sabihin wala na siyang problema. Hindi ibig sabihin na wala na siyang problema, kundi kahit may problema siya, hindi siya nawawalan ng direksyon. Dahil alam niyang ang kanyang future ay hawak ng Diyos. Hindi siya madaling madurog. Dahil ang pag-asa niya ay hindi naka-anchor sa present situation, kundi sa pangako ng Diyos na may darating pang mas dakila. Amen? May darating pang mas dakila. At habang iniisip natin yan mga kapatid, balikan natin ng malinaw na katotohanan. So Romans chapter 8 verse 11, if the resurrection is real, then it must have an evidence not just in history, but in our lives today. Dahil ang resurrection power, dahil ito ang kapangyarihan, resurrection power change our thinking. That's number one mga kapatid. Mula sa takot, papunta ho sa pananampalataya. Pangalawa dyan, the resurrection power change our conversation. Mula sa salitang kamatayan, papunta sa salitang nagbibigay ng buhay. Pangatlo mga kapatid, the resurrection power change our conduct. Mula sa kasalanan, papunta sa matuwid na pamumuhay. And the resurrection power, pangapat mga kapatid, gives us hope for the future. Mula sa kawalan ng pag-asa, papunta sa buhay na walang hanggan. Amen? Because the resurrection power is not just something we declare, it is something that should be seen, heard, and experienced sa bawat aspeto ng buhay natin. Pwede po ba tayong tumayong lahat? Mga kapatid, He is risen.
Tatlong salita, but it changed everything. Tatlong salita na nagbigay ng buhay na walang hanggan. Tatlong salita na nagbura ng kasalanan. Tatlong salita na nagtanggal ng takot, sakit at pangamba. He is risen. At dahil siya ay buhay, every Good Friday in your life can lead to a Resurrection Sunday. Ibig sabihin, the cross is not the end. Your pain is not final. Your story is not over. Because the resurrection power, your crying can turn into joy. Your mourning can become dancing. Your darkness can become light. Dadaling ka ng Diyos from pagod to favor, from death to life, from lack to abundance, from sickness to healing, from abundance to freedom. At dadaling ka niya sa places na hindi mo pa nararating, not because you are strong, but because He is powerful. Sa pagtatapos mga kapatid, because resurrection power is not just something you believe in, it is something you live in. So today, connect, surrender, let go, at hayaan mong ang resurrection power ni Kristo ang magbago ng isip mo, ng salita mo, ng lifestyle mo, ng buong buhay mo. Because He is risen, and when His power moves in you, the Holy Spirit, nothing stays the same. Everything changed. Minsan pa po, palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Let's give Him praise! Hallelujah! Thank you, Lord! At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave, your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. Hallelujah! Praise God! You have overcome the grave, your glory fills the highest place. What can separate me now? You torn the veil, you made a way when you said that it is done. You tore the veil, you made a way when you said that it is done. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave, your glory fills the highest place. What can separate me now? You torn the veil, you made a way when you said that it is done. You tore the veil, you made a way, when you said that it is done. You said that it is done. You tore the veil, you made a way, when you said, Lord, it is done. You said that it is done. You tore the veil, you made a way, when you said that it is done. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me.
There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done. At the cross, Cross I bow my knees, when your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? mga minamahal na kapatid, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon, sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilalang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahina at masasakitin ang marami at may ilang namatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Mga minamahal na kapatid, sana'y maintindihan natin na ang inaanyayahan sa piging ng Panginoon ay ang mga mananampalataya ni Kristo. Sila po yung mga nagsisi at tunay na tumalikod na sa kasalanan. Hindi na namumuhay sa pagkakasala. Wala siyang bisyo. Hindi po siya nakikisama sa hindi niya pinakasalan. Wala siyang ginawang pagtatalik sa hindi niya asawa. Kung kayo po ay may bisyo, please don't take the communion. Kung kayo po ay nakikisama sa isang babae o lalaking hindi pa po kayo kasal, please don't take the communion. Kung kayo po ay mayroong sexual na activities, pornography, and the likes, please don't take the communion. Pangalawa po, ang mga kasama sa bautismo ni Kristo sa palubog na kaparaanan. Kung hindi pa po kayo nababautismuhan sa palubog na kaparaanan, hindi pa po kayo nakasunod sa bautismo sa tubig, sa Bibliang kaparaanan, please don't take the communion. At pangatlo, higit sa lahat, kailangang sumampalataya ka na si Jesus ay namatay sa krus at pagkatas ng 3 araw ay nabuhay na mag-uli. At ikaw ay isang mananampalataya na naniniwala ka na si Jesus na
binuhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, ikaw ay sumasampalataya, ang parehong Espiritong yon ang nananahan sa iyo. Kung hindi pa, please don't take the communion, sapagkat kung magte-take ka ng communion, hindi ito makakabuti sa inyo. Sinabi ng Korinto, itong dahilan bakit masasakitin ng iba at yung iba ay namatay na dahil hindi pinahalagahan ng katawan at ang dugo ng Panginoon. Sinabi ni Jesus nung gabi bago siya pagkanulo, matapos magpasalamat sa Diyos, taas natin ang ating mahawak. Sabi ni Jesus, ito ang aking katawan. Sinabi niya ito sa kanyang mga mananampalatayang alagad. Sabi niya, sa tuwing gagawin mo ito, gawin mo bilang pag-aalaala sa sakripisyo ni Jesus, sa kanyang kamatayan, sa kanyang ipinambayad na buhay para tubusin ka sa kasalanan. Kakanin po natin. Gayon din naman, matapos maghapunan, dinampot ni Jesus ang saro. Sinabi niya, ako'y nakikipagtipan sa inyo at ito'y pinagtitibay ng aking dugo, wika ni Jesus. Sa tuwing gagawin ninyo ito, ginagawa nyo bilang pag-aalaala sa akin, sakripisyo at pag-ibig. Sa tuwing gagawin niyo ito, pinapahayag nyo ang kanyang kamatayan hanggang sa kanyang muling pagparito. Inumin po natin. Sabay-sabay natin ipahayag ang mensahe sa Galatia 2:20 na isinulat ni Pablo at ipahayag ng bawat mananampalataya. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Ito ang aking patunay, ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Minsan pa, mga minamahal na kapatid kay Kristo, ito ang aking patunay, ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay, na magbabalik si Jesus na buhay, na magbabalik si Jesus na buhay. bago pumalaapap ang ating Panginoong Hesukristo, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga mananampalataya, at sinasabi niya sa iglesia, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismo niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko, wika ni Jesus. Nangako siya,
ako'y magiging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng daigdig. Panginoon, samantalang inaantay namin ang malapit mo ng pagbabalik, tulungan niyo kaming lahat na maging tapat sa tawag ng paglilingkod. Na ipangaral namin ang mabuting balita ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Bautismuhan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu ang lahat ng sumampalataya. At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ninyo. Umaasa kaming sasamahan nyo kami. Hindi nyo kami pababayaan. Kami iingatan ninyo at pagpapalain. Sa iyo ang lahat ng papuri, karangalan at kaluwalhatian, ngayon at magpakailanpaman. Amen and amen and amen. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord. My Savior, Redeemer, lifted me from the mighty clay, Almighty, forever. I will never be the same, 'cause you gave me from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you done. Everybody sing with me. Lahat ng mananampalataya. My Savior, Redeemer, lifted me from the mighty clay, Almighty, forever. I will never be the same, 'cause you gave me from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you done. You live, Lord. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah! Holy God, thank you. Salamat po sa pagliligtas mo, Panginoon. Sa iyong papuri magpakailanpaman. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan natin muli ang Lord. Napakalinaw po ng mensahe. Kapag ang Espiritu na bumuhay sa Panginoong Hesukristo ay nananahan sa inyo, ang Espiritong bumuhay kay Kristo na namatay, ang muling magbibigay din sa inyo ng buhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alam mo, tunay na mananampalataya, ang Espiritong bumuhay kay Jesus nandoon sa kanyang buhay. At dahil doon, nabago na isip mo, nabago na ang pananalita mo, hindi ka na sinungaling, hindi ka na rebelde. Binago ng Diyos ang pamumuhay mo at may pag-asa tayo sa buhay na walang hanggan. Ilang beses sinabi ng ating preacher, God bless you, Pastor JR, it is one thing to believe, but it's another thing to live
according to that message. Hindi lahat na nagsasabing, Kristiyano ako, kung hindi pa nababago ang takbo ng utak mo at hindi nababago ang mga sinasabi mo at hindi nababago ang buhay mo, walang kwenta na sabihin mong Kristiyano ka. Dapat nakikita sa pamumuhay. Pwede ba sabihin mo sa iyong katabi, dapat nakikita sa pamumuhay mo? Amen? Malapit nang dumating si Lord, mas malapit kaysa una nating narinig. Ipahayag natin ang mabuting balita ng Ebanghelyo ni Kristo. Amen? So, God bless you po. Happy Resurrection Day para sa iba, pero sa atin, hindi po taon-taon nabubuhay si Jesus. Siya'y namatay, pagkatas ng 3 araw, nabuhay na mag-uli at hindi na namamatay. Yung Jesus na taon-taon namamatay, hindi po yun yung Jesus ng Biblia. Ang Jesus ng Biblia is beses lang namatay. Sabi niya, tapos na, hindi na kailangan ulitin. Amen? At nung nabuhay si Jesus, nabubuhay siya at nasa kanan ng Diyos na makapangyarihan. At ang anak niya ay kanyang binabantayan, iniingatan, pinagpapala at patuloy na binabago. Sabi nga natin, Pastor JR, God bless you. Kaya sana mag-raise ang Diyos ng marami pang mga kabataan. Kami po'y laos na, palaos na kami. Pauwi na kami. Hindi ako nagpapaalam, ha? Buhay na buhay pa ako. Oo, kaya lang siyempre, the next generation will take place. Amen. Kayo po ang susunod na mga kabataan. Inihahanda kayo ng Lord. Youth Camp 2026! Parang mahina. Again, Youth Camp 26! Living out Christ victory. Palakpakan natin itong mga young people na to. Amen. Again, sa Miyerkules, kapatid, lahat ng mga magulang na kasamang anak sa youth camp at yung mga anak na hindi kasama sa youth camp, mahal nyo ang anak nyo, pumunta kayo rito, sasabihin ko ang mga problema ng mga anak niyo. Bakit namomroblema kayo sa kanya? Punta kayo rito. Yung mga nagmamahal sa anak. Pero kung hindi mo amahal ang anak mo, huwag ka nang pumunta rito. Yung hindi mo pagpuntang, ibig sabihin, wala kang oras para sa anak mo dahil hindi mo mahal ang anak mo. Anong oras sa gabi, Miyerkules? 7. Maghahanda ako ng pagkain para sa mga magulang. I will prepare food prepared para sa inyo. See? We will close in prayer. Lahat ng mga campers at yung mga youth na gustong manatili dito, so stay lang kayo rito kasi we have special something para sa inyo. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos sa dakila at makapangyarihan sa lahat. Tunay na ikaw ay nabuhay, Panginoon. Ikaw ay buhay at buhay ka magpakailanman. Hindi totoo na ninakaw ka ng iyong mga alagad at ibinalita na buhay ka para bigyan lamang sila ng pag-asa. Kundi tunay kang nabuhay, Panginoon. Bumangon ka sa libingan ng mga patay at ngayon ay nabubuhay at naghahari sa kalangitan. Salamat sa habag at biyaya, Panginoon, sa kaligtasang ipinagkaloob mo sa amin na hindi talaga karapat-dapat para sa amin. Ngunit sa pag-ibig at habag mo, Panginoon, lahat kami na sumampalataya at sasampalataya pa sa iyo, ay bibigyan mo ng buhay na walang hanggan. Dahil yun ang pangako mo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na tapat na nangako at mabuting Diyos na tumutupad sa kanyang pangako. Salamat, Lord, sa muling pagkabuhay. At inaalaala namin, Lord, taon-taon ang iyong muling pagkabuhay. At hindi ka talaga namatay ng taon-taon, Panginoon. Kundi isang beses ka lamang namatay at sa ikatlong araw ay ikaw ay muling nabuhay. At dahil sa muli mong pagkabuhay, binabago nito, Panginoon, ang aming kaisipan. Na yung aming kaisipan, Lord, ay
ay mag-isip ng mga bagay na makalangit, mag-isip ng mga bagay, Panginoon, na ikaluluwalhati mo. At salamat sa muli mong pagkabuhay at dahil dito, Panginoon, yung pananalita namin noon na walang habas kami nagsasalita, ngayon ay nag-iingat na kami sa aming pananalita na tunay na ang aming mga sasabihin ay pwedeng pumatay at magbigay ng panibagong buhay para sa iba. Dahil kami ginagamit mo, Panginoon, na binuhay mo rin upang maging instrumento sa kaligtasan ng iba. At salamat sa muli mong pagkabuhay, Panginoon. At dahil dito na bagong aming mga pamumuhay, hindi na kami namumuhay sa pagkakasala, hindi na kami namumuhay, Panginoon, tulad noon na wala kaming alam sa batas mo at basta lamang kami nagkakasala, anuman ang aming naisin. Ngunit binago ito, Lord, ng muli mong pagkabuhay. At salamat sa muli mong pagkabuhay, Panginoon. Dahil dito, nagkaroon kami ng at ang aming paglilingkod, Lord, ay may kabuluhan. Hindi ito nasasayang o natatapon lang sa kawalan, Panginoon. Kundi ang muli mong pagkabuhay na patuloy mong ginagamit upang ipaalala sa amin, Lord, na ikaw ay buhay at nabubuhay kailanman. Pagpalain mo siya, Panginoon, at ang kanyang buo niyang sambahayan. Samahan mo siyang palagi, Lord, sa kanyang pangangaral. Samahan mo siyang palagi, Lord, kahit siya ay nag-iisa. Dahil kami man, Lord, na mga lingkod mo, Panginoon, ay meron din kahinaan na kailangan maging malakas para sa kailuluwalhati mo. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord, sa mga lingkod na patuloy mo ginagamit, sa aming mga pastor, Lord, na patuloy nagpapaalala sa amin. Salamat sa buhay nila. Dahil sila man, Lord, ay muli mo ring binuhay sa muli mong pagkabuhay. Ito po ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Siya na makapag-iingat sa atin upang hindi tayo magkasala at makapagharap sa Kanya ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa isang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon. Sa Kanyang kapurihan, kaluwalhatian at karangalan mula pa noong una ngayon at magpakailan paman. Amen and amen.